Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jovert Dinoy, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Iyon ay, kung ayaw mong matikman ang aming pagpapahirap, gawin mo na lang. Kung hindi, papaling ka lang namin. Lumuhad ka, patay kang talunan. And that huya, I'll take care of you later. You really think that Han Sanchen can be your backer? You're not afraid to tell you that he's just a mud Buddha crossing the river. He can't protect himself. Halatang nagulat sila sa itsura ni Han Sanchen, pagkatapos ng kaunting pagmuni-muni, puno pa rin sila ng pang-aalipuste kay Han Sanchen. Oo, iba ang itsura ng Han Sanchen sa harap niya kumpara kanina, hindi lamang walang galos sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang lakas at espiritu ay katulad din ng mga ordinaryong tao, ngunit ano? Gusto mo masunurin ako, bulag ba kayong lahat? Hindi mo ba nakikita na iba ako ngayon? Tumingin sa kanila si Han Sanchen na parang tanga. Han Sanchen, ano ba ang yabang mo? Oo, aminado ako na iba talaga ang anak mo, pagkatapos ng maraming pambubugbog at labis na pang-aabuso, ngayon ay kasing galing ka na ng dati, nakahanga-hanga, pero ano? Tama na, at best, nagpapakita lang ito na napakalakas ng tatag ng anak mo. It made me laugh so hard, di bale kung maganda ang recovery ability mo, matatalo ka pa rin sa amin, para sa amin, mas masaya ito, dahil mas mabilis kang makarecover, mas mainam na pahirapan ka namin anumang oras, para mas mabilis din makita ang kaligayahan namin. Han Sanchen, don't tell me, may potential ka talagang abusuhin sa best body mo. Napaharap sa ganoong pangungutya, hindi man lang sila inabala ni Han Sanchen na kausapin sila. Kung tutusin, parang walang kwenta ang pakikipagtalo sa tanga. Tumingin siya sa matanda, ikaw ang pinuno nila, ano ang opinyon mo? Nagsalubong ang kilay ng matanda, wala siyang interes na pagtawanan si Han Sanchen, dahil alam niya na 2 beses pinahirapan si Han Sanchen, sa bawat pagkakataon ay mas matindi. Kahit na ang katawan ni Han Sanchen ay hindi pangkaraniwang malakas at nakayanan ito, hindi niya ito nakayanan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ganap na imposibleng mabawi ng napakabilis at napakahusay. Kung hindi si Han Sanchen na nasa harap nila ang binugbog nila ng sarili nilang mga kamay, siguradong maniniwala ang matatanda kung sasabihin mong hindi pa siya nabugbog. Pagkatapos gumaling ang sugat, dapat iwan ang mga peklat, ngunit walang peklat ang Han Sanchen. Han Sanchen, paano ka naka-recover at paano ka nakarating dito? Oo, mayroon ding malaking pagdududa sa likod nito. Biglang sumulpot si Han Sanchen sa harapan niya, ibig sabihin malapit lang si Han Sanchen, gayunpaman, siya mismo ay hindi napansin na si Han Sanchen ay lumitaw sa malapit. Ito ay lubhang hindi karaniwan. Maaari kong sagutin ang tanong na ito para sa iyo, ngunit hindi ngayon. Kailan yun? Kumunat ang noo ng matanda. Ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mabalisa, malalaman mo ito kapag oras na para malaman mo ito, halimbawa, bago kita patayin. Nagalit ang matanda at saka ngumiti ng galit, Han Sanchen, tiwala ka. Walang sinabi si Han Sanchen. Lumingon ang matanda sa paligid, ngunit tila nakalimutan mo na ito ay aking teritoryo, hindi sa iyo. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, ito talaga ang teritoryo mo, kung gayon, kung gusto kitang patayin sa simula, napakahirap. Napakaraming sundalo, pero, hindi ba maganda ngayon? Nakatayo ako sa harap mo nang walang nangyayari. Kung gayon ito ay magiging mas simple, these ants will not pose much threat to me in the short term, and I can kill you directly in short term and then live here. Hindi nagsalita ang matanda, ninanamnam niya ang mga salita ni Han Sanchen at iniisip ang mga posibilidad sa mga salita ni Han Sanchen. Han Sanchen,
Fuck you, bakit ka nagpapanggap sa amin dito? Gusto mong patayin ang mga matatanda namin, itanong mo sa amin kung papayag kami. Konting gulo lang ang may dudulot namin sa'yo. Bakit, Han Sanchen, hindi mo ba alam kung ano ang sitwasyon mo ngayon? Ngumiti ang matanda, narinig mo ba ang lahat? Ngumiti si Han Sanchen at sinabi, narinig ko ito. Sabi ng matanda, gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nagbanggit ng isang mahalagang punto. Let me explain, okay? All ears. Han Sanchen, kahit may kaya ka talaga, gumaling ka na sa mga sugat mo ngayon, pero ano, sira lahat ng meridian mo, at gusto mo akong patayin. Bakit naman halika rito at bigyan ng espada si Hansan, libo? Pagkahulog na ng mga salita ay nagtawanan ang lahat. Fuck, tawa ako ng tawa. Isang talo lang ang gustong pumatay sa ating mga matatanda. Sa lahat ng meridian niya, kahit maganda ang kalusugan niya, isa lang siyang martial artist na gustong pumatay ng mga asetiko. Haha, natatakot ako na kahit isang buhok ay hindi mo mahawakan. Habang nagtatawanan ang lahat, sinunod talaga nila ang sinabi ng matanda at diretsyong naghagis ng espada kay Han Sanchen. Hindi magalang si Han Sanchen at hinawakan ang espada gamit ang kanyang backhand. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, hindi masama, matalas pa rin ang espada, gayunpaman, ayos lang ang pagpatay sa baboy, ngunit tila hindi sapat ang pagpatay sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at sa isang sandali, ang espada ay direktang lumipad patungo sa commander na nagbigay nito sa kanya noong una. Napakabilis na halos sa isang kisap mata ay tumusok na ang espada sa harap ng Commander-in-Chief. Bagamat nagmamadali siyang umiwas ay napakabilis ng kanyang takbo at hindi nanganganib ang kanyang buhay, ngunit naputol din siya ng matalas na talam. Han Sanchen, you damn dare to hurt me, I want you, to grow old, to grow old. Galit na galit ang lalaki at subconsciously gustong sumugod para ayusin ang score kay Han Sanchen, ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga paa, bigla siyang may naisip, at ang buong mukha niya ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Kaagad pagkatapos, hindi lang siya, kundi ang ibang tao sa paligid niya, pati na ang matanda, ay nagulat din. Hindi sila tanga, syempre maaari nilang malaman ito kaagad, isang maliit na bagay para kay Han Sanchen na saktan ang isang tao gamit ang isang espada, ngunit ang problema ay malaking bagay para sa kanya na direktang kontrolin ang espada sa hangin upang saktan ang isang tao. Kung paano gawin ito, iisa lang ang sagot, at iyon ay ang Han Sanchen ay maaaring kontrolin ni Yizhen. Ang ibig sabihin nito ay Han Sanchen. Han Sanchen, hindi ba nasira lahat ng meridian mo? Bakit? Bakit ang swerte mo pa rin? Yun lang, kayo, naka-recover na. Ito ay imposible, ang mga meridian ay ganap na naputol, halos imposibleng makabawi, maliban na lamang kung mayroon kang pagkakataong makatagpo, ngunit kahit na magkaroon ka ng pagkakataong makatagpo, talagang imposibleng makabawi ka sa ganoong kaikling panahon, ito. Tama nga ang kanilang sinabi, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit anong paraan ang ginamit ni Han Sanchen upang harapin ito, talagang imposibleng ayusin ang kanyang mga meridian sa napakaikling panahon. Ngunit ang hindi nila alam ay ang pagkakaroon ng Han Sanchen Yutian Book World, isang ganap na bug level na lugar, ay gagawing solusyon ang problema sa oras. Pagkatapos, lahat ng mga imposibilidad ay nagiging posible. Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlit, ano, natatakot ka ba? Kung ngayon lang ay tinignan ng grupo ng mga tao si Han Sanchen na puro pang-aalipusta at panghahamak, ngayon lang sila may takot at pagdududa sa kanilang mga mata. Sino ang hindi natatakot kay Han Sanchen na nakabawi sa kanyang paglilinang? Fuck, kahit gumaling ka, hindi ako. Naniniwala na makakabalik ka sa orihinal mong anyo in such a short period of time. I'll come and meet you. Galit na sigaw ng isang confidant at sumugod sa Han Sanchen sa sumunod na segundo. Lahat ay medyo natatakot sa Han Sanchen ngayon, at kahit na ang mga matatanda ay may ilang mga alalahanin, kaya, para sa kanya, ito ang pinakamahusay na oras upang ipahayag ang kanyang sarili. Kung manalo siya sa Han Sanchen, hindi lang siya hahangaan ng lahat, kundi higit sa lahat, igagalang siya ng mga nakatatanda. Kung tutuusin, ang kasalukuyang Han Sanchen ay madali para sa kanya na hawakan. Hindi nagsalita ang matanda, syempre,
Hindi niya pipigilan ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng gulo para kay Han Sanchen. Ito ay magiging pinakamahusay na bagay na magkaroon ng isang tao na subukan ang paggaling ni Han Sanchen para sa kanya. Maya-maya pa, sumugod na ang Katie-wala sa harap ni Han Sanchen at sinaktan ng bigla ang suntok si Han Sanchen. Ang bilis nito ay napakabilis, ang momentum nito ay napakalaki, at mukhang napakatapang. Lahat ay malapit na nanonood sa labanan ng dalawa, at marami rin ang naghihintay kung paano lalaban si Han Sanchen. Pero ang ikinagulat ng lahat ay hindi man lang kumikibo si Han Sanchen. Anong ibig sabihin nito? Walang nagtatago o umiwas. Papel tigre ba si Han Sanchen? Hindi pa ba siya gaanong naka-recover? Bongga lang ba ang lahat? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang pinagkakatiwalaan ay nasa loob na ng isang buhok na lapad ng Han Sanchen. Wow! Diretsyong hinampas ng palad ang katawan ni Han Sanchen, pero ang ikinagulat ng lahat bago sila masaya ay kung ano ang Han Sanchen doon. Ang hinampas ng palad ay walang iba kundi ang ilusyon ni Han Sanchen, yun lang. Nawalan agad ng loob ang mga tao at masasabing panik na. Anong kalokohan ito? Han Sanchen, kailan siya wala sa kinaroroonan niya? Siya, saan na siya lumipat ngayon? Parang bulag sila ngayon. Walang makita. Hindi makikita ang una o ang huli. Halatang kinakabahan silang lahat na nakatingin doon, pero nagpalit ng pwesto si Han Sanchen at nagpa-picture sa harap ng lahat. How could it be a phantom? Hindi siya gumagalaw. I haven't seen him move either. Paano niya nagawa? Hindi lamang sila nagulat, ang mga matatanda sa oras na ito ay puno ng pagtataka. Total mas mababa ang cultivation level ng kanyang mga subordinate kaysa sa Han Sanchen, kaya okay lang na hindi makita kung paano nagbabago ng anyo si Han Sanchen. Pero paano siya? Bilang isang elder, naniniwala siya na ang kanyang cultivation level ay halos kapareho ng sa Han Sanchen, ngunit nangyari na ito ay nasa ilalim mismo ng kanyang ilong, at kahit siya mismo ay hindi napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi ito tama. Kahit na si Han Sanchen sa kanyang kapanahunan ay hindi dapat makamit ang ganoong antas ng pamamanhid ng anit, paano nagagawa ni Han Sanchen, na nagpapagaling pa, ngayon? Boom! Ngunit nang nabigla ang matanda, may namumulang tunog, at isang figure ang biglang lumitaw sa likod ng umaatake. Sa isang sampal, lumipad ang lalaki ng ilang metro at natamba ang isang grupo ng mga nanonood, tapos huminto siya, bumaba ka. Kahit pakiramdam ng lalaki ay papatayin siya ng palad na ito, wala siyang lakas para pakialaman ito, gusto lang niyang lumingon, tumingin kay Han Sanchen ng mabangis, at tanungin siya kung ano ang nangyayari sa mundo. May nangyari. Siya ang nagpasimula ng pag-atake, at natural na siya ang pinakamalapit sa Han Sanchen, gayunpaman, wala siyang ideya kung bakit nalampasan niya ang target at nang makumplito ni Han Sanchen ang pagbabago ng mga posisyon. Gayunpaman, nang lumingon siya at nakita si Han Sanchen, naramdaman niyang uminit ang kanyang lalamunan, at isang pagsabog ng itim na dugo ang sumugod, pagkatapos ay ganap na nawala ang kanyang kamalayan, at umalis siya sa mundong ito nang walang oras upang magpaalam. Pumatay agad sa isang galaw. Lahat ng nanonood, malaki man o maliit, ay takot na lahat sila ay napaatras ng ilang hakbang, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Kahit ang matatag na matanda ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Paano kaya ito? Dapat mong malaman na ang mga crony ng Elder ay orihinal na mga master, at kalaunan ay natutunan ang Taisho Divine Step Technique mula kay Huya. Sa teorya, maaari silang ituring na mga first-rate na nangungunang master, kahit na nakatagpo sila ng mas malakas na master tulad ng nakatatanda, ang isang master ay tiyak na hindi papatayin kaagad sa isang galaw. Masasabi pang ang hindi nila sila kayang talunin, ngunit ganap nilang kaya nilang tumakas ng mag-isa. Ito, lahat ng mga tao sa grupo ay natahimik, at sila ay masyadong nabigla upang makapagsalita. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen at sinulyapan ang lahat ng naroroon. Ano? Ba't ka ba natahimik bigla? Di ba may nagsabi lang na gusto nila akong ayusin? Tara na. Bagaman nag-iisa si Han Sanchen, ang pagtayo roon ay nagdulot ng matinding panggigipit sa maraming tao. Ilang tao na malapit sa kanya ay may malamig na pawis na tumutulo mula sa kanilang mga noo nang hindi namamalayan. Han Sanchen, anong magic ang gamit mo? Hindi na napigilan ng matanda, kailangan na niyang magsalita. Kung hindi, ang buong lugar ay nabigla sa Han Sanchen.
Ito ang kanyang teritoryo at hinding-hindi niya kukonsintihin ang nangyayaring ito. Han Sanchen smiled disdainfully, sabi ko, malalaman mo ang sagot kapag namatay ka. Now, you have two choices. One is to stick out your head obediently and let me kill you. The other is for me to go over and chop off your dog's head. It's your choice. Ngumisi si Han Sanchen. Naging malamig ang ekspresyon ng matanda, at saglit siyang nagulat. Napakalapit niya kay Han Sanchen, at talagang hindi imposible na patayin siya ni Han Sanchen. Gayunpaman, hindi nagtagal, bigla siyang humagalpak ng tawa. May nakakapagpasaya ba sayo? Tanong ni Han Sanchen. Inalis ng matanda ang kanyang ngiti at nagpakita ng kaluwagan sa kanyang mga mata. Siyempre tuwang-tuwa ako, pero may nakalimutan ako. Oh, I think you, Han Sanchen, are really amazing and really recovered your cultivation, but so what? Nakalimutan mo na ba ang lason sa katawan Yun mo? na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!